Hi everyone and welcome to another video. Come with me as I pack my things and ipapakita ko sa inyo kung paano kami naghirap talaga sa aking paglilipat. Yung move-in date ko sa apartment ko is supposedly Wednesday but then again it's work day so hindi ko magagawa yun. So sinimulan ko siya on Friday after work and I got help from few of my friends na super helpful talaga. I remember before every time naglilipat ako nasa isang maleta lang but then again ngayon parang oh my god ba't ang dami kong gamit, hindi ko na alam kung saan to galing as in. But it is what it is. Thankful talaga ako sa amo ko kasi pinahiram ako ng isang car na medyo malaki siya. Hindi yung office car ko na super cute lang. Ayan, so maraming nagkasya. Ito yung unang hakot namin. Diyan na kami sa apartment. Thank you so much Abby and Alex sa pag-help sa aking day 1 sa pag-move. Hindi ko na nilagay ng mga boxes yung mga gamit ko kasi tatanggalin din naman tapos ayusin na naman. So I decided to just like put it in a bag na madali lang kunin. Grabe, lahat na yata ng gamit dito sa mundo, winitbit ko na on this day. So nakaisang hakot lang kami kasi it was 10 p.m. na during this time. Day 2. Hakot galore, day 2. Ayan, punong-puno na naman yung car. Sinusulit talaga lahat ng space para lang maraming yung malagay. Grabe, with this moving, I realized maybe mga after 5 years or more than pa muna ako next na maglipat. Maaga namin sinimulan ang aming paglilipat kasi on this day, mag-close yung mga roads dahil roads kasi may marathon. So, inunahan na namin sila bago nila i-close yung mga roads. At ito na nga, buti na lang may elevator talaga kasi kung walang elevator tapos 4th floor, ewan ko lang kung tutulungan pa talaga nila ako. At buti na lang ay mababa itong mga batang ere. Thank you so much Aquino family for supporting me. Late lang niya ni Abby pero laban kong laban. At ito pa, iniwan nila ako sa baba, wala akong susi, hindi ko alam kung paano papasok. Pero buti na lang may pumasok sa loob. And then yun, nakapasok na ako. At yan, I'm so excited to set up my shower curtain. And as usual, syempre green na naman. May ibang kulay pa ba akong gusto? At tinay ko na nga mag-book ng time for laba next week. Kasi marami akong lalabahan for sure. At nabubugot talaga ako kung paano set up to. Kasi iba-iba siya every apartment. A few moments later. At ayun na nga, umabot na kami ng IKEA nang nakachinela si Abby kasi hindi talaga prepared on that day na parang naisip lang namin na kailangan talaga dapat akong bilhin. So, we decided to go for shopping at our new favorite place, IKEA. So, yan, go ko yan next time. I will buy something for my balcony. Ewan ko, iba talagang saya ang binibigay ng IKEA. So, ito palang mga pinabili ko guys para to sa cabinet ko kasi wala siyang mga divider. So hindi ko pa malalagay yung mga gamit ko na, ewan ko, saan galing itong mga gamit na to. Pero bakit pag nagbihis ako palagi kong sinasabi, wala na akong may susuot pero wala lang mapaglagyan lahat ng mga gamit ko. Sobrang happy ko kasi yung IKEA from my place is just like a 5-minute drive I think. So, parang mapapadalas talaga ako dito. Suki na talaga ako dito sa IKEA. At sa mga hindi nakakaalam, IKEA is a Swedish brand. So lahat ng mga tao dito, for sure, sa mga bahay nila, meron ka talagang makikitang gamit na galing sa IKEA. So, naging productive naman yung pamimili sa IKEA. Ngayon naman, it's time to go back home to set up things. Walang katapusang karga here and there talaga on this day. Pero nagmamadali kami during this time kasi we're invited for a dinner at our church mate's place. So, sobrang gutom na. Super perfect. Yes, alam ko guys na habulin ng plancha yung kurtina ko. Next time ko na yan paplantsahin. So, medyo mahaba na ang ating video. Comment down below for part 2. Thank you for watching.